Record mo ba eh? Oh, sige, sige. Oo. Yan. Yan na po. Yan. Mm. Ito yung nangyayari nung nakaraang buwan pa ito. Dito siya ng Beres engulfing candle. Double tap to ginawa niya. Oh. Double tap pa din. Kahit saang anggulo, double tap ang hinahanap ko lagi. Ito, solid na solid. Beres. So pagdating ng pangalawang araw, solid. Beres ulit. So tumama siya dito sa trending. Dito ako nag-umpisa maglagay ng trending line. So umangat siya, umangat dito. Pagdating dito, bumaba ulit isang kandil lang, pababa siya. Na-break niya to sa D1. Ito, na-break. So ang gagawin niya, i-hit ulit ito. Ito na yung nangyayari ngayon. I-hit niya. Yan oh, ito yung trending niya. I-hit niya hanggang dito yan. Hanggang dito. Tapos aangat ulit siya dito. Bababa dito. Ang tingin ko nito talaga hanggang September. Kasi ang September, bilihan natin ng mga gold pang gift. Dito tataas ang presyo ng gold. Saka siya aangat ngayon. Pero ngayon, magti-trending ito pababa talaga. I-hit niya yung trending line na to, pababa. Tapos ganyan. Ganyan siya. Saka siya aangat. So ang mangyari sa atin, kasi hindi natin gayang bilhin to ng buo, magsisil ka dito kasi malaki, maubos kapital mo, maliit lang kapital natin eh. So ang gawin natin, i-divide natin siya sa hour 4, dito tayo nag-entry lagi. Yan. Ito yung entryhan natin or hour 1. Yan. Dito ang entry. Ito, pwede kayo mag-entry. Pag sa Asian session sa Lunes, magbabay kayo, pero siya, pagdating ng New York session, i-out nyo na kasi ang tendency nito, babagsak talaga ang market. Pagdating siya kasi sa Asian, magko-consolidate lang to siya, tapos pagdating ng London, aangat siya. Pagdating ng New York, i-reverse ng New York yan kasi magsasalubong yung dalawa eh. Pag magkasama na yung New York at saka London session, ang mga alas 7 yan, alas 7 ng umaga, ng alas 7 ng gabi sa atin. Sa akin kasi alas 7 ng umaga dito, pagkagigising ko lang yan. So, pag nakakita kayo dito ng double tap, ito mangyayari dito. Dito banda yan. Sa 5 minutes charts, gaganon siya, tapos ganyan, tapos ganyan. Then, gaganon, mayroong doji candle dyan, maliit, na mamagitan. Ibig sabihin, hindi yan confirmation. Ano pa lang yan? Kung didiretso yung market or bababa. Pero kung makakita kayo ng kasunod niya na bearish na walang wick ang baba, pwede na kayong pumasok dyan. Stop loss nyo, ang stop loss nyo dito lang. Ito, maliit lang yung RS nyo. 1:2 reward ratio. Dito, ito yung ano nyo. Kahit ako ganyan ginagawa ko lagi. Yan lang yung ano nyo, targetin nyo. 1:2. Panalo na kayo niyan. Kung aangat siya dito, wag mo na kayo mag-entry ha. Pag umangat siya dito, wag kayo mag-entry. Lalo na pag bullish na bullish, wag kayo mag-entry. Pero kung makita nyo bullish na bullish din, i-reverse yan ng malaki rin na bearish candle na malaki na nalampasan pa yung bullish na yon, entryhan nyo. Isa yung napalatandaan na reverse na yung market niyan. Lalo na pagdating ng London session, pagpasok ng New York session, pagpasok noon, reverse na reverse yung candle na yan. Lagi dyan ako nananalo pagdating ng umaga dito sa akin, gabi dyan sa atin. Kasi ang impact yan, dalawang malalaking ano na yan, London at saka yung US. Pag nagsama yan, magkakasalubong na yan. Yung malakas ang impact ng US kasi nag-uumpisa pa lang sila. So mangyari, pag nakita kayo ng double tap dito sa Lunes ng gabi, pasukin nyo na. Gabi sa atin kasi Pilipinas. Umaga dito sa akin yan. Yan lagi ang trade ko. Hindi ako nagtitrade ng ibang kundi alas 7 lang ng umaga hanggang alas 10. Maliban lang kung mayroon talaga akong nakita dito ng double top na solid, double bottom na solid, papasukin ko yan. Pero pansamantala ito bukuan kasi nakakita ko dito ng 5 minutes. Sa 5 minutes charts, nakikita mo siya na mayroon ditong engulfing yung tawag nito, FVG, fair value gap. So, kung gusto niyo mo pumasok ito, nagkaroon na nga ng double bottom mo, isang malaki na candle, bearish candle, di ba? Tapos pinasok siya ng solid naman na bullish candle. Tapos nag-consolidate siya ng konti sa maliit na consolidation to sa M1 sa 1 minute. Tapos bumaba ulit, umulit siyang bullish candle. Ibig sabihin, nag-aagawan ang market dito.
ang seller at saka buyer. So pagdating dito, nananalo ang nananalo na ang buyer. So kung ako dito, papasokin ko na to, double bottom na to. Itong area na to, double bottom to. Ito. Kung nangyari to ng alas 7 ng umaga, gabi dyan sa atin, pinasok ko na to. Ito. Kaya lang nangyari siya, matatapos yung market, hindi na ako nagpasok kasi malaki ng spread. Naintindihan nyo? Mm. Kuha nyo guys. Kuha. Kuha. Mahinang signal ano? Hindi, okay lang. Okay lang? Narinig nyo? Mm. So ito, hindi Kaya ako nag noted yung broker mo? ano naman ako yung XM. Okay lang, wala namang problema 'yon. Share lang Ilan ito ang sa ano niya, yung spread niya? yung spread niya malaki pag standard sa akin standard kasi maganda ang standard kung may capital ka na. Pero ang pag maliit lang capital nyo, parang sa inyo sa life finance ba yung ano yung coins? Ano to? Coins ba? Cent? Ang sa ano naman sa XM, ano lang 'yon, yung ang tawag nila micro lot. Micro lot, mababa lang spread noon. Mga ganon. Kung mag-umpisa kayo, mga micro lang. Pero ang maganda kasi Ilan kagaya spread pag niya ang ginagamit mo, sir? ha, Yung gamit mo ngayon, ilan ang spread niya? standard 'yun. Medyo malaki na, malaki spread sa akin kasi standard siya eh. Ilang pips? Magkano yung pro, boss? Ah, ano? Ilang Yung pips? pro na ano? Nasa 3. 3 Malaki. pips? Oo, malaki-laki. Malaki-laki. 1.4 sa ano, light finance. One, sa ano lang naman 'yun, sa hindi standard 'yun, pero pag may standard ka, malaki kasi ang spread sa standard. Naka-standard na ako sa light finance. Sa, Standard na yung sa account ko. 1.4 ang pinakamalaking spread doon. Minsan maganda. nagiging ano lang. Maganda Oo. siya. Pero mulat sa pool kasi ano na ako sa XM. Doon na talaga ako nag-umpisa sa XM. Kabisado ko na XM eh. May support na ako sa XM. Kaya Hmm. hindi na ako Pwede ba yun umalis. sa Canada, boss? Ha? Pwede ba yung XM sa Canada? Pwede. Pwede. Pero wala siyang tax, no? Wala namang tax yan. Sa spread lang kasi yan nagkakaano. Nagkaka, ano, sa, ano, tama. Nagkakadiferensya. Oo. Dito kasi sa Korea, wala eh. Depende talaga yung XM eh. Mm. Kaya yun. Ito Eh, naman yung paano pag ano, ni, ano, ni, pag ituloy natin ang ano, para matatapos baka mag-expired na naman tayo. sige. Yan. Pag nakakita kayo pag mataas siya doon sa IMA, pwede kayo magguhit ng ganyan. Lagi. Lagi yung guhit ko eh. Higher low, higher high, double bottom. Tapos, nag-create siya dito ng mas mataas dito sa isa. Dito kayo magguhit. Ito. Pag bumalik siya dito, ito yung entry nyo. Itong candle na to, dito kayo mag-entry lagi. Yung tumatama siya dito sa dating support, as dating resistance na naging support na niya. Break candle, huwag kayo mag-entry dito kasi dito may tendency pa na babalik siya. Pag bumalik siya malaki na dito na malampasan niya to o dito lang, bearish ito. Babalikan niya ito dito, babagsak siya. Pero kung lalampas siya dito, babalik siya dito, itong pinaka-resistance dati na naging support na niya, tapos magkaroon siya ng engulfing candle, doji muna, tapos engulfing candle. Dito kayo mag-entry guys. Ito yung entry nyo. Laging 1:2. Pag hindi kayo nag-i-scalp, yan. Iangat nyo lang yung ano nyo, yung stop loss nyo, tapos 1:2. Ganyan lang. Oh. Tapos tingnan nyo kung nananalo o Kailangan ba hindi. may doji candle muna ba bago mag... Hindi kailangan doji candle. Basta may namamagitan siya na maliit na candle, kung ano man doji o anong nangyayari diyan. Okay. Tapos i-engulf niya yan.
or makakita kayo Basta ng kakainin niyo halimbawa, yung isa. ha? Basta kakainin niyo yung isa, mas malaki siya sa isa, involve yun. Oo, yun. O kaya makakita kayo ng, ipapakita ko sa inyo. May isa pang palatandaan na talagang solid din siya. Ah, yung tatlong ganito, nakita niyo tatlong Sir, ganito? familiar ka na sa candlestick? Opo. Yung nakita niyo yung ganito, tatlong maliliit. Halimbawa, malaki siya, malaking candle na galing siya sa support ha. May malaking candle na gumanyan. Tapos inuunti-unti niya, kinakain niya paunti-unti, ganyan, may candle na maliliit. Tapos bababa, ganyan. Nakikita niyo yan? Ganyan. Tapos ganyan. Dali ha. May mga trick kasi yan eh. Yung market may mga trick din yan. Pero dapat wala siyang news kasi may news. Hindi mo maano ang analysis sa may news. Pag ganyan tapos ibibreak niya ng buo yan, yung tatlong candle na yan, napakalakas niyan. Napakalakas niyan. Halimbawa, papakita ko. Halimbawa ito dito. Halimbawa ito dito nangyayari dito. Itong support na to. Itong support na to. Ito ang nangyari dito doji, di ba? Doji candle. Kung ang nangyari dito, umangat siya. Kung i-example mo lang, ito siya bullish candle. Tapos mayroon siyang maliliit na nagaganyan dito. Maliliit pa siya na ganyan. Gumaganyan. Tapos ganun, angat, tapos ganyan. Tapos biglang aangat siya ng konti. Yan yung pasukin nyo. Aangat yan, diretso yan dito sa taas. Yan ang mangyayari. Kaya pag nag-aano ako, nag-a-analyze ako, laging lamang yung panalo kaysa talo. Matalo siya, $1 lang. Pero pag nanalo ako, $2. Ganyan ang ano. Kasi pag negative ang ano mo, halimbawa lang, ang nangyari dito, nag-entry ka dito, tapos bumaba siya, bumaba. Ngayon, sabihin mo, baka umangat pa. Bababaan mo ulit yung SL mo, babaan hanggang sa hinahabol yan ng ng market. Di malaki na. Kung natalo ka, di malaki na. Kaysa hinayaan mo siya dyan. Manipulation na yan. Oo, kung hayaan mo lang siya dyan, maliit lang yung talo mo. So, bawi ka sa susunod. Ganun lang yun. Ganun pag ano ng risk. Yung emosyon mo, tanggalin mo yung emosyon mo kasi ganun talaga ang trading. Mananalo, matalo ka. Pero, hindi tayo nagsusugal kasi may strategy tayong sinusunod. Disiplinahin mo lang sarili mo. Kahit ako, nakikita nyo yung post ko, may talo yan. Ang lalaki pa nga ng talo. Pero pagdating ng araw, pagdating ng 1 week, lamang pa rin ang panalo ko. Laging lamang yun. Ganun lang talaga. Ganun ang trading. Kahit sinong professional trader, walang perfect. Sabi nga nila, pag na-perfect mo yung pagtitrade mo, kukunin ka na ni Lord kasi wala ka nang mali eh. Kaya ang gawin nyo guys, perfect lang yung perfecto. kaya tama. AI, Kaya ang gawin nyo lagi mali. pag nag-a-analyze kayo ng candle, lalo na pag sa Asian, hindi masyadong ano ang market, ganito gawin nyo. Ganito gawin. Ang tricks yan ha, magdodraw kayo ng ganyan, idodraw nyo yan, ganyan, tapos lower, lower, higher high, higher low, higher high, ito yung higher high niya. Kasi pag dito kayo dito kayo pantay lang yan. May pagkakataon pang bababa yan. Huwag kayo mag-entry dito ng mag-entry ng sell o kaya buy. Kasi hindi nyo alam yung market pa eh. Hindi pa nyo alam kung aangat siya or bababa pa. Pero dito pa lang, itong ah, double bottom na ito, palatandaan to na ang market aangat na siya. Pag hindi kayo maka-enter nito, i-wait nyo na, ma-break ito na resistance na to. Ito yung sinasabing 1, 2, 3 moves. 1, 2, 3, 4. Tapos pagdating dito, pag nakikita kayo ng ganito, dito kayo mag-entry. Stop loss below dito sa resistance na naging support, then 1:2. Kasi ang nangyari yan, yan, ah, aangat siya, babalikan niya yung dating support na resistance na naging support. So aangat ulit siya, o di ba? Nalampasan niya yung isa.
babalikan na naman niya ngayon. Ito yung support niya Tama. na dati. Tapos, yan o, yung support sa kaliwa. Lagi niyong tingnan yung kaliwa niya. Yan yung laging support niya. Oo. Yan, support yan eh. Napakaliit ng ano niyo, napakaliit ng risk reward. Oh. Ang risk niyo ito lang. Ito yung kung mag 1:2 kayo, panalo dalawang candle lang panalo na kayo. Dito kayo mag-entry. I-reward niyo sarili niyo dito. Yan, liitan niyo lang sa baba lang ng wick. Oh. Saan kayo makakahanap ng 1:2 lagi? Yan oh, dalawang panalo na agad. Kaysa hindi kayo maglagay ng stop loss. Ay kung dumiretso, di talo na kayo, ang laki ng talo. Ano yun ba yung na-move na yun? 1, 2, 3? 1, 2, 3 move. Mahanapin mo na yung support. Oo. Yan oh. Yan. Ito yung pinaka-support. Ngayon, pag nag-consolidate niya, na ano niya dito, ito yung dating ano. Tapos bumaba siya. Siyempre, i-respect niya to kasi malakas yan eh. Kahit tingnan mo pa kaliwa yan, laging nag-hit niya ng support and resistance. Oh, support and resistance yan lagi. Yan. Diyan lagi nagre-react yung mga kandil. Yan. Support, naging resistance, balik dito. So, ang mangyari niyan, yan. Pag hindi kayo maka-entry dito, antayin nyo na aangat yung market dito. Ito yung antayin nyo. Tapos, ito yung sinasabing 1, 2, 3. Tapos, aangat siya. Bubulusok dito. Tapos, dito na kayo. Ito yung linya. Pag bumulusok siya dito, guys, pag bumulusok siya dito, huwag kayo mag-entry dyan. Huwag kayo mag-buy. Kung mag-buy kayo dito, tatalunin kayo. Ang gagawin nyo, lagi nyo tatandaan ang pullback. Ang pullback niya dito sa dating resistance na naging support niya. Na pagtingin nyo sa kaliwa, OTC siya. Optimal trading zone. Ibig sabihin, diyan nagre-react lagi yung market. Diyan nagre-react. I-go-hit nyo yan, idiretso nyo, kahit hindi nyo napansin. Idiretso yan. Nagre-react dyan yung mga market. Yung market niya. Yan. O, di ba? Puro double bottom nga yan eh. Yan. O, di ba? Ngayon, halimbawa, 1, 2, 3. 1, 2, 3 moves. Yan, pagdating niya dito, yan, saka kayo mag-go ahead dito. Isipin nyo, dito yan, babalik yung market. Kasi babalikan ng market yan eh. Lalo na may fair value gap dito. Yan o, din banda, fair value gap. Pero hindi, maliit lang yan. Ito dito, ito yung pinaka-support niya. So pagdating dito, humina yung candle, nagkaroon ng doji. Indecision to eh. Pag may doji, indecision. Pag ito na malaking candle na to, ito na, pagdating dito sa doji, kung itong green candle na to, malaking bumulusok siya pababa, mag-go-ahead pa rin kayo dito. Ito yung resistance na na-break niya sa kabila, puro resistance din. So dito ang entry nyo, sell naman kayo. Pababa naman ang market. Ganun lang kadali. Kung ang gusto nyo TE na analysis. Madali lang eh. Madali lang. Tapos laging malaki yung panalo nyo kaysa sa rest na ginagawa nyo. 1:5, kung baguhan lang, pwede na. Para mawala yung emosyon nyo, pag trade nyo, paglagay nyo ng take profit, paglagay nyo ng TP at saka SL, i-close nyo yung cellphone nyo o kaya para wala yung emosyon. Kasi pag tinitingnan nyo, lalong kinakabahan. Intense ba, no? Oo, ganun ginagawa ko dati nung bago lang ako. Kino-close ko kasi naiirita ako eh. Halos maihampas ko na yung laptop ko pag nakita kong papunta na sa akin sa stop loss ko eh. Puro mura inaabot ng market sa akin. Tapos isa pang pag yung may mga indicator, ito yung maganda. Dito kayo, pagdating dito sa pag nakita nyo na nag-consolidate na yung market, ganyan nangyayari, pwede kayo mag-entry dito. Pag sa taas, balik baba yan. Pero ako hindi ako mahilig sa ganyan. Gusto ko isahan lang. O kaya kung gusto nyo ng scalping, ganon pa rin gamitin nyo. Pag may double top, double bottom, entry kayo. Tapos isang candle lang.
Pag umangat na o kung bumaba na, may profit na isang candle, o iwas na. Ganon ginagawa ko pag yung maliliit lang na gusto ko lang maglaro, yung ginagawa ko lagi. Ang ginagawa ko, lagi ako nakatingin dito sa kaliwa. Pag nag-analyze ako yan, laging tinitingnan ko yung kung saan tumatama yung ah, resistance and support. Yan. Tapos, pag naguguhit ako niyan, halimbawa, ito yung guhit ko para sa Lunes, sa Monday. Yan yung resistance niya na magiging support na ngayon. Ito yung pinakaguhit ko niya. Wala naman tayong oras ha, paubos na. Tapusin na lang natin to. So, ito yung pinakaguhit ko para sa trade ko ng Lunes ng gabi or umaga dito sa akin. So, ito hour 4. Pero pag pumunta ka sa hour 1, ganun pa rin siya. Yan oh. Support, resistance, 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 naging support. Yan ang nakikita nyo lagi. Oh. Support, resistance. Yan. Ganda. Kaya magiging confident ka pag nakikita mong ganyan. Ibig sabihin, iisipin mo, ang market dyan nagre-react. Dyan ako mag-entry. Minsan nga, nag-entry ako dyan. Hindi ako naglalagay ng stop loss. Pinapabayaan ko lang. Kasi alam ko, bumabalik dyan yung market. Yan lang ginagawa ko. Tanong. May mga tanong pa. Maubusan naman tayo ng ano. I-upgrade ko na lang to. Overload Yung na EMA tayo to, iba. yung EMA 200 Mukhang may mo ba na-over. ano uli yung EMA 200 na gamit niyan? Yung length niya sa taas by 200. Tapos yung smoothing niya sa baba, ano, 5. Tingnan ko Hindi, ibig kong sabihin yung ano, yung buy and sell kung saan siya. Hindi. Ito, ganyan gawin nyo. Halimbawa, kung trending siya, huwag nyo gamitin pag consolidation, yung mga ganyan, tumatama siya sa gitna, huwag gamitin. Hindi nag-aano yan. Hindi effective ang mga indicator pag mga ganyan. Itong EMA, tinitingnan ko lang to para makita ko kung ang market pababa o trending pataas o trending pababa. Pero kung marunong ka na magguhit ng ganyan ba, yung sinasabi kong higher, 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 low, higher, 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 low, kahit wala na to, okay na. Wala na yung EMA 200. Pero Okay. sa mga baguan, pwede yan. Yan, yung mga ganyan ba, trending siya pababa. Yan. Aangat dito, magkaroon ng double top. Ito, hindi ako nag-entry ng ganito. Ito, week to para sa akin. Pero pagdating dito, doji, tapos malaking wick pababa, ito, walang ka-wick-wick yung baba niya, entryhan mo yan. Entryhan mo. Yan yung mga entry point ko talaga. Yan yung mga tinitingnan ko. Ito, entry dyan, stop loss mo dito sa taas banda, 1:2. 1:2 per me, wag mong tingnan yung kabila, 1:2. Yan. O di ba ang ganda? Kasi, ang ibig sabihin nito, ayan, umangat siya. Nagkaroon siya ng double top dito. Double top to eh. Pero, kung nalampasan niya itong green candle na to, nalampasan niya ng konti dito na walang wick, entryhan ko siya. Pero nakita ko, nagkaroon pa siya ng wick dito, walang wick sa taas. Ibig sabihin, malakas pa rin ang bullish dyan. Hanggang dito, hindi ako kumbinsido dito sa ano na to. Hindi pa rin. Kasi parang maliit pa lang siya eh. Pero itong mahaba ang wick dito sa taas, tapos maliit ang body na walang wick dito sa itong baba na to, wala pang ka-wick-wick. Ito na yung sinyalis na talagang bagsak na yung market. Ibig sabihin, hindi na siya angat. Tapos, ang confirmation ko pa, nasa taas ang EMA 200. Kung hindi ka pa magkuha ng 1 to 3 moves. Kung wala, hindi mo kayang iguhit yung 1 to 3 moves na sinasabi ko, magdepende ka sa EMA 200. Kung nasa baba siya, sell ka lang. Pag nakakita ka ng ganito, magsisell ka. Pero pag ito naman, nasa taas, tapos nakakita ka ng ganitong style na bullish siya, baliktad na ng ganito, kulay green siya, tapos mahaba yung wick niya sa baba, walang wick ang taas, mag-entry ka, solid yon pataas. Double bottom yon. Ito double top to eh. Nangyayari double top. Gets nyo ba?
Yan, ang double top. Yung buong buo na yan. Hmm. Mm, Okay, gets boss. equal high. Hmm. Baka na-overload na yung iba dyan ah. Sir, kapag yung sa ibaba ng ima na line, possible magsisell po ba yan? Kasi Oo, sa possible, ibaba. possible po siyang sale. Possible siyang sale. Ito, nagkaroon. Oo, Pero pero wag pag kayong nasa mag-sale taas, so, wag kayong mag-sale basta-basta kung walang engulfing candle o kaya ay walang double apo. double top. Ito yung double top na sinasabi ko. Apo. Plus double top plus engulfing candle, ito talaga yung solid na solid siya. Ito yung ganito. Solid talaga siya. Pakita niyo yung nangyayari ng candle. Talaga, ang ibig sabihin talaga ito, lamang na yung mga seller ka sa buyer. Kasi dito pa lang, lamang na yung seller pero binagsak siya pababa. Ngayon, nagkaroon ng indecision. Ito, indecision to eh. Tapos, ginusto pa rin ng buyer na aangat siya. Ito, binabaan pa rin siya. Gusto pa rin ibaba ng ano ng seller na sa akin na to, sa akin na to. Tapos umangat ulit. Nagkaroon na siya nandito ng ano, yun baga kung gusto dito pero sa akin hindi talaga to, hindi pa siya confirmation eh. Kasi wala pa, maliit pa lang yung wick. Ito talaga, ito 32.8 candles ang sinasabi ko dito eh. Mahaba ng halos sobra sa kalahati yung wick niya kaysa body. Plus wala siyang wick sa baba. Yun talaga ang tandaan nyo, wala siyang weak ang baba. Or buong buo siya na, buong body siya na ano, buong body siya na bearish candle o kaya buong body siya na bullish candle. Yan ang pasukin nyo. Nagkaroon siya ng double top tapos double bottom tapos full body bearish or bullish. Pasok kayo dyan, 1:2. Tapos kung nasa taas kayo ng ito na EMA, kung hindi kayo marunong mag-guhit ng 1 to 3 moves, kung sa taas kayo ng EMA, buy kayo. Pag green candle ang buo. Pag sa baba naman ng EMA, pag ganito ang mangyayari, sell kayo. Yan lang. Close computer Okay. para walang emosyon. Tingin na lang kinabukasan. Sir, sa tradingview.com ka po ba nag-a-analyze? Oo, sa tradingview.com nag-analyze din. Ang entry ko sa cellphone lang. Okay. Tingnan mo yung mga entry ko sa cellphone. Kung talo lang pag-usapan, marami din akong talo. Pero lamang pa rin yung panalo ko. Hindi talaga maiwasan yan eh. Kaya lang, may risk management. Ayan oh, ang panalo ko sa isang buwan, 600 lang. Hindi kaya ata nakikita eh. Hindi po masyadong kita. Oh, yan oh, panalo, Ayun, talo, nakakasiwas panalo. eh. Pero lamang talaga yung panalo. Hmm. Hindi masyado nakikita kasi cellphone lang. Si Ma'am JC talaga, paldong-paldo yan, boss. Ha? Oo, napalda nga lang kagabi yan eh. Kapal dalag ba? Nagbay ba siya? Nakabay ba? Nagbaya ta si Ma'am GC kagabi. Hindi pala natin na-share yun by fourth yung ano natin, yung sinabi ko nung nakarang linggo. Hindi. Hmm. Ako wala talaga akong Tayo buy na. kahapon eh. Hindi ako nagbabay kahapon kasi alam ko talaga bagsak yung market. Di ba nagbay Oh, tayo takot noon, ang bay? trade Hindi, kapon. inantay ko. Hinayaan ko Oh, lang. Puta, nag $4 na siya. Eh, may kausap ako. oh. May kausap ako. Pagbalik ko, putik na yan. Ang bilis bumaba.